Yo, what's up? Isang madilim na gabi sa inyong lahat. Halika at samahan nyo nga po pala akong pumuntang ospital dahil nanganak na nga po pala ang aking asawa. Pero bago yun, bibilan nga po pala muna natin siya ng mga kailangan niya. At unang-unang nga kinuha ni ate ay ang lampen. At nakakainip nga mag-antay dito dahil ang tindera ay senior citizen. At nag-chat na nga sa akin ng aking future asawa na kailangan niya na daw ang lampen. At dahil nga nauto ko ang aking kapatid na uto-uto, ayan ay pinairam niya akong motor. Diyan nga po pala tayo pupunta sa JP Hospital. At dahil nga biglang sumakit ang aking mata, dahil kagustuhan ng makita ang aking asawa, ay agad na akong pumunta sa kanya. At hindi ko na nga maawat ang aking mga paa dahil siya ay madaling-madali na naakyatin ng mataas na building na to. Ayun nga at sinimulan ko na siyang tahakin. At dun nga po pala tayo pupunta. May nadaanan nga ako na tinuturuan ng magulang kung paano daw mag-labor. Siguro yung magulang nun mason. At nandito na nga po pala tayo sa waiting area. At dahil namimiss ko na ang aking asawa, agad-agad naman ako nag-beautiful eyes. Pero nang dahil sa beautiful eyes niya, paggising ko umaga na. At dahil nakaligo na ako, pinaakyat na nga pala ako ng nurse sa taas. At may bigla nga pala akong napansin. Bakit parang ang pogi ko ngayong umaga? At pagdating ko nga pala sa taas, si ate agad ang bumungad. Hanggang ngayon, nagle-labor pa rin pala siya. At napaisip nga ako kung asan yung tatay ng bata. At eto naman si kuya ay biglang sumingit na tila ba'y may gusto siyang ipabatid. Sabi niya nga, kung siya lang ang ama ng bata, ibibigay niya daw lahat ng ari-arian niya sa may babae. Ang mga senyor nga naman mapaglinlang. At nagulat nga ako nang biglang may ilalabas at sabay biglang tibok ng puso ko. Dahil lang akala ko ay asawa ko, ayun pala hindi. Ililipat nga po pala si ate ng bed. At dahil nga puro senyor ang kasama ko dito, bawal ako makieksena sa kanila. Pero pag ginamon naman nila ako ng boxing, papalag naman ako. At dahil kaganina pa nga pala tayo dito, nakakaramdam na rin ako ng pagod. At sa wakas, after 3 years, eto na nga ang pinakaantay ko nang makita ko na ang mag-ina ko. At biglang gulat ko nga nang bumulaga sa akin ang bodega ng mga bata. Eto pala ang factory ng mga baby. Dito pala sila inuhulma. At gusto ko nga maiyak sa sobrang saya nang makita ko na ang babaeng prinsesa ko na makakapagpabago sa ugali ko. At gustong gusto ko na ngang iuwi ang mag-ina ko para maturuan ko na ang prinsesa ko kung paano mamakyo at kung paano magmura. At tama na muna ang biruan. Sa mga oras na to, kailangan ko muna magseryoso. Anak, hindi sa ipaparanas ni Papa ang pinaranas sa akin ng aking nanay at tatay na maging broken pa mahabang buhay. Sa mga tatay nga po pala dyan at magiging tatay pa lang, mahalin po natin ang mga anak natin dahil ayan ang tanging yaman natin.